Hello, techies! Welcome back to my channel. Isa ka bang Facebook page owner? Mahilig ka bang mag-boost ng Facebook post mo na tumatagal pa ng ilang araw, pero sa huli, konti or mas madalas wala kang nakukuhang sales? Well, in this video, ituturo ko sa'yo kung paano ba ang proper way to boost your Facebook post. Masulit ang budget mo, and most importantly, to gain sales. Okay, techies, let's do this. Step 1, go to your Facebook page. And then, from there, choose one post na gusto mong i-boost. Okay. And then, click this boost post button. And then, next step is objective. So, eto na guys. Ito na yung pinakahihintay nyo kung paano masusulit ang inyong budget sa pag-boost ng post. So, manood lang po hanggang dulo. So, from objective, click lang po natin yung change button. So, pwede, ano po ba yung result na gusto nyong mag-gain or makuha from boosting this post? Is it to get more people to react, comment, and share? Basically, this is only for brand awareness or to connect and chat with potential customers. So, dahil kaya ako mag-boost, gusto kong makagain ng sales, so I would rather choose this one. And then, click on Save. Next, choose where you want people to message you. So, kapag pinili nyo yung messenger guys, dun sa post nyo na yan, may makikita sila sa lower down part ng inyong post, yung send message button. So, papakita ko po sa inyo kung ano siya sa timeline. So, ito yun guys. Ito yung send message button. Once click po yan ni customer or potential buyer, so pag nag-direct siya dun sa messaging app, pwede ka na nilang na-contact. Okay. And then, next is the welcome message. So, pwede natin to guys i-edit or kung prefer nyo na wag na lang siyang baguhin, pwede lang din. Or, pwede nyo rin siyang i-personalize. So, I would rather choose texting na lang. Pwede din kayong mag-add ng mga frequently asked questions like this na nakikita nyo sa screen. But for me, I would rather not add that. Okay? So, eto na guys. Ito na yung reason para yung inyong budget ay hindi masayang. So, dapat yung target audience nyo nakadetalye. Hindi yung tipong malamang siguro kaya hindi po kayo nakakakuha ng sales, hindi nyo masyadong binibigyan ng pansin yung part na yan. So, okay na yan sa inyo, hindi nyo na binago, diretso agad kayo dun sa paglalagay ng budget and then boost post. Para, ayun na. But, in this case, ituturo ko sa inyo kung ano yung tama. So, sino ba yung mga target audience nyo? So, pwedeng people who like your page or people who like your page and their friends. Pero, dahil aware na sila dun sa inyong page and sa business nyo, I would rather choose this one. People
you choose from targeting. So, dito po guys, ika-categorize nyo na sila based on their experience, interest, location, gender, and age. So, dito sa aking product na in-offer na anti-radiation glass, so, basically, ano siya, sa tingin ko, mas bebenta siya sa mga nag-online class or mga work from home. Yan, kasi ano sila, prone sila sa radiation dahil computer ang gamit nila or laptop. So, click lang natin to guys. And then, sabi ko nga, so pwede sa lahat yung aking product na ino-offer, I would rather choose all gender. So, itandaan nyo yan guys ha, kung ano yung product or services na ino-offer nyo, isipin nyo kung sino ba yung target gender nyo. So, hindi naman pwedeng halimbawa, nag-offer kayo ng, sabihin natin, gamit na pang babae. Hindi nyo siya pwedeng i-offer sa panlalaki. Di ba? So, ang vice versa. So, yun guys, depende po sa product or services na ino-offer nyo. So, isipin nyo kung sino yung target gender nyo. Next, target age. So, from here, ang target age ko would be 18 to 35. And then, location. Saan mo ba gustong i-promote yung products or services na ino-offer mo? Is it for the whole Philippines? Or selected area lang sa Philippines? Or by region lang? So, depende po sa inyo yan. So, lagay nyo lang dyan kung anong location, and then, set nyo lang po. Okay, so, Philippines. And then next, lagay ko na din para makita nyo. So, for example, Metro Manila. Then, once na na-select na po natin yan, sino naman yung mga target audience natin na tingin natin na interesado dun sa product natin. So, since it is an anti-radiation glasses, so basically, pwede siya sa mga students. And then, work from home. So, yun guys, isipin nyo kung ano ba yung mga target audience nyo, ano ba interest nila based sa product nyo. And then, another is call center. Yan, yung mga gamit ay laptop or desktop. And then, motherhood. Kasi yung mga nanay na may anak, na mag-online class, so pwede silang mag-avail ng aking anti-radiation glasses para sa kanilang mga bagets. Okay, so all set na tayo. So you see, your audience size is defined. Good job! So potential audience size will be 9.2 million. So yun. Then after that, save lang natin guys. And then proceed to automatic placement. So ito guys, depende yan sa inyo kung meron pa kayong ibang platform, social media accounts. So pwedeng Instagram, yan. So may procedure kung paano po i-link yung ibang social media account sa Facebook. So dahil hindi ko po siya nililink pa sa ngayon,
So, dito pa lang po ako sa Facebook. And the next, duration and budget. So, ito guys, isaset nyo na yung budget nyo for that particular post. So, for example, ang total budget mo would be 100. And then, yung days na magra-run yung iyong promotion, I will make it 3 days. Oh, sabi niya, minimum budget is 48.85 per day. So, taasan natin siya. Yan. 180. And then set the date. So, for example, magra-run yung aking ads on October 4. And then, ang estimated people that will reach your post would be 530 to 1,500 people per day po. So, ayun. So, kung lalakihan pa natin yung budget, so dun magbe-base yung number of people that it will reach. So, kung gawin ko siyang 360, okay, ayan, 500 na. 500 ang budget ko. And then, ito yung marireach na audience ko ng aking promotion. So, 1,500 to 4,200 people per day. And then, I will spend 166.66 pesos per day. So, 3 days magra-run yung aking ads. So, and then after that, just click the boost button and then wait for the notification ni Facebook na once na-approve na siya, so automatically mag-start na pong mag-run yung ads niyo. So, ang kagandahan po nitong pag-boost ng post compare dun sa Facebook ad, limited lang kasi yung mga text dun sa Facebook ad. Pero mas malawak naman po yung sakop niya. So, more on technical po on the site. But, don't worry guys, I will have another video for that. So, malalaman nyo din kung paano naman siya gamitin. So, balik tayo dito sa Facebook post. Mas maganda siyang gamitin kasi unlimited yung text niya guys. So, kahit gaano karami yung ilagay mong information or details, okay lang. So, malaya ka po. Kasi yung iba mas marami yung detalyeng nilalagay dun sa post nila. Tsaka mas maganda yung personalized approach din po. So, ayun guys. So, that's it. And that's all for today. Again, kung sa tingin nyo ay kapag mo panood ang video ito, please consider subscribing and you can give me a thumbs up too. Okay, thank you for watching and see you on my next video. God bless everyone.